These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Sige. Follow up. I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Galit. Ang tinutukoy ni SP, ang report na lumabas sa Politico.com na 2 beses siyang nagpunta sa Batasang Pambansa, 2 araw matapos magsimula ang Bicameral Conference Committee at sa kasagsagan ng pag-reconcile ng mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para sa General Appropriations Bill ng 2025. Sagot ni SP Cheese, hindi lang once o twice, kundi makailang beses siyang nagtungo sa Kamara. Hindi lang daw once or twice, but many times. Ganon katigas ang mukha ni Cheese Escudero, guys. Hindi na siya insinuation. Si Cheese Escudero just confirmed na pumunta talaga siya sa Kamara de Representante para planchahin yung insertions niya. Ay, my goodness. Ang yabang pa eh. Kumpirmado. Inamin na ni Cheese Escudero ang kanyang insertions. 142 billion possesses. Oo. Hindi niya dinispute. Inamin din niya na siya ay nagpunta sa Kamara de Representante. Inamin niya lahat ang kanyang insertions, guys. Let's look at the sequence of events, no. Una, pumutok yung issue ng 142 billion pesos pork barrel na ibinigay niya sa kanyang mga kaalyado. Na nagbunga na. Paano nagbunga? Number 1, Senate President pa rin siya. Pangalawa, napigilan niya yung impeachment. Nagpa-interview siya. Hindi niya nirekta. Medyo soft yung kanyang konfirmasyon doon. Pero ang sinabi lang niya doon, bakit? Perpekto ba ang ehekutibo para hindi namin baguhin ang kanilang budget? Oh, gano'n. Ganon! Ang nangyari, pumutok itong balita na ito na talagang tinrabaho niya yung budget insertions. Nagpunta raw siya sa Kamara de Representante para planchahin yung kanyang insertions. Walang hiya talaga. Alam niyo mga kababayan, literal na wala na siyang hiya. Imagine, inamin niya yung kanyang insertions. Hahamakin ang lahat. Makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tagumpay. Din ang batayan ni Senate President Cheese Escudero noong 19th Congress. Si Cheese Escudero sumakses. Kapalit 142 billion, guys, sa pagkanyang pag-success. Sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Tigas! Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng Bicam deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. Pinilip naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Hoy, Amy Lacson! Huwag kang plastic. Ang plastic mo, Amy Lacson. Hindi mo pinrotesta yung ginawa ni Cheese Escudero. Ang sinisi nitong si Amy Lacson ay ang Kamara de Representante at si PBBM. Ito talaga si Annabel, oh. Ikas ng mukha mo, Amy. Ang sinisi mo yung akap. Wala kang sinabi tungkol kay Cheese. Sinungaling ka, Amy. Nag-ingay nga siya sa budget pero hindi niya sinabi yung insertions neto ni Cheese Escudero. Ang sinabi niya, akap, tsaka other mysterious items. Hindi mo naman sinabi si Cheese, eh.
Isa ka rin sa nagtago eh. Tapos ngayon maghuhugas kamay ka, hindi naman ako pumirma dyan sa gaan na yan, sa bill na yan, etc. etc. Punta tayo doon sa nagalit na si Cheese. Ito yung interview sa kanya kanina. Na nabwisit siya sa press, guys. Siya pa galit. Tinatanong, natural, ikaw tatanungin doon sa insertions kasi pangalan mo yung naandun. Pero siya pa galit. These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Sige. Follow up. I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Galit. Ang tinutukoy ni SP, ang report na lumabas sa Politico.com na 2 beses siyang nagpunta sa Batasang Pambansa, 2 araw matapos magsimula ang Bicameral Conference Committee at sa kasagsagan ng pag-reconcile ng mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para sa General Appropriations Bill ng 2025. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-Bicameral Conference Committee meeting kami. Hindi lang daw once or twice, but many times. Ganun katigas ang mukha ni Cheese Escudero, guys. Hindi pa siya nahiya. Hindi na siya insinuation. Si Cheese Escudero just confirmed na pumunta talaga siya sa Kamara de Representante para planchahin yung insertions niya. Ay, my goodness. Ang yabang pa eh. Alam niyo mga kababayan, eto naman kasi yan. Wala naman kasing problema sa amendments. Halimbawa ako si DepEd. Ang budget na hiniling ko, 500 billion. Tapos maghi-hearing, di ba? Maghi-hearing sa Senate or sa Kamara. Tapos doon sa mga hearing na determine na bawa sa House of Representatives na determine. Kulang yung budget ng ni Secretary Jarrett doon sa DepEd. Dagdagan natin, gawin natin 600 billion. Walang problema doon. Pinag-uusapan talaga yun sa BICAM. Pero hindi yun yung bulong-bulungan. Hindi yun yung pakidagdag na lang to tapos bawasan mo ng konti dyan, pakidagdag to, insert mo, ganun. At saka may mga actual projects. Hindi yung nangyari dito kay Cheese Escudero, mga kababayan. Chinap-chap yung projects. Yung iba doon, hindi pa natin alam kung saan galing. There's no rhyme or reason kung bakit lalagyan ng flood control program itong lugar na ito. Walang ganun. Yung 1 kilometer, let's say 10 kilometers na kalsada, hahatiin mo sa 5 para tig 100 million yung 1 kilometro. O 2 kilometro. Hindi ganun. Walang ganun. Yun ang ginawa nila eh. Ganun ang ginawa niya, mga kababayan. Sa mga kaalyado niya sa Senate. Tapos, proud pa siya. Hindi lang isa or 2. I did it many times. Nantipaklong. Siya mismo nagsabi hindi raw siya pumunta sa office ni Speaker Martin. O di saan siya pumunta? Bakit siya nasa House of Representatives? Hindi naman siya kongresista. Doon siya sa Senado. Pantasya, panaginip, guni-guni yung flood control project. Ay. Sagutin mo na lang yung tanong, hindi yung sisisihin mo yung ibang tao sa kapalpakan mo. Palyado ka kasi.